Inaasahang pagkulog at pagkidlat umiira sa hilagang kanluran ng Nodo Luzon. Ilang bahagi ng Southern Luzon nakakaranas din ng mga pagkulog at pagkidlat, kabilang na ang Bicol Region. Bunsod ng kalat-kalat na pag-ulan ay iiral sa ilang bahagi pa rin ng Calabarzon area. Metro Manila may tsansa na uulanin din. Kabilang na ang bahagi ng Central Visayas at Eastern part ng Mindanao. Buong bansa halos very gloomy maliban na lamang sa ilang bahagi ng extreme Nodo Luzon pa rin. At 91W patuloy pa rin nagdadala ng remnants ng kanyang malawakang ulan dito sa silangan ng Vietnam. Nagdadala rin ng pag-ulan sa ilang bahagi ng Palawan at Kalayaan Group of Islands. At binabantaya ang low pressure area sa malapit sa India, isa ng ganap na bagyo. At gaya ng ating inaasahan, southwesterly surface wind flow natatanaw na sa timog kanluran ng bansa. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Miyerkules, May 28, 2025. Ang oras sa ating prospect ngayon magtatanghali na ay alas 11:57 na ng tanghaling tapa. Naging overcasting gloomy ngayon ang halos buong Southern Luzon, kabilang na ang Calabarzon, Visayas at Mindanao. Bunsod po ng nag-iibayo na, nagpapapalit na po ng ating klima. At dahil medyo nararamdaman at nagpapakita na po ang southwesterly trade wind sa timog kanluran ng bansa, gaya ng ating mga report na mula ngayong araw ay tuloy-tuloy na magpaparamdam itong southwesterly trade wind o yung mahinang habagat pa lamang ito. Hindi pa to totally na malakas na habagat. Pero dahil merong ramdam na ng mahinang habagat sa timog kanluran ng bansa, ay inaasahan natin mas madalas na nga pong magiging gloomy at magiging maulan na karamihan sa kanlurang bahagi ng bansa, which is na umiiral na nga po ngayong araw. At matapansin natin yung salubungan na ng mainit na hangin mula sa easterlies at yung lumalamig na temperatura sa may bandang kanluran ay nagbubunsod niya ng malawakan at kalat-kalat na mga localized thunderstorms. At mula kahapon pa, umabot sa mahigit 1,400 ang lightning strikes. At as of 1:55 AM, may 173 na lightning strikes ang aktibo dito sa aking lightning detection system at sa aking bagong program na real-time lightning detection monitoring. Makikita ay napakarami ang mga pagkulog at pagkidlat dito sa hilagang kanluran. Kaso sa may bandang baybayin ito ng Nodo Luzon. Sa may bandang silangan ng Quezon Province meron din, ayan, aktibong cloud to ground 146. So mas detalye po ito. So nakikita nyo rin ito sa aking webpage dahil under monitoring pa siya habang ginagawa ko pa yung pinaka script niya kung magkakaroon pa ng mga bug. Ayan o. Ito yung mga real-time na lightning strikes na to na actually makikita at naka-filter. Yan. At sa may bandang Southern Luzon, especially Bicol Region, may mga aktibong lightning strike na rin dyan. Ayan o. Sa may bandang Burias Island. At ilang bahagi dyan sa may bandang Surigao del Sur. Sa may bandang Eastern Visayas naman, lalo na sa Northern Samar, sa may bandang Lawang, o bandang Katarman, Northern Samar ay mayroong mga pagkulog at pagkidlat na rin ang umiiral. So makikita po dito ang real-time na mga pagkulog at pagkidlat at ito yung pinaka real-time na within 20 minutes to 40 minutes yung recording niya. Then after 2 hours magre-refresh po yan. So yan ang ginagawa nating program. At itong mga pula na ito yung mga within 20 minutes po na mga pagkulog at pagkidlat. At makikita natin ang grabe ang mga pagkulog dyan. So inaasahan po na magiging mas maulap po ang parte nito ng Nodo Luzon, lalo na sa kanluran. At magiging gloomy tayo, so magkakaroon ng mga potentially na mga rainfalls o mga pag-ulan ay ilang bahagi ng kanluran ng Nodo Luzon at maaring madamay ang Metro Manila at Calabarzon area dahil masyado na pong gloomy ang ating panahon. Which is titingnan din natin yan sa ating rainfall forecast po kung magkakaroon ng pag-ulan sa Metro Manila. At base sa ating Doppler radar imagery ay malawakan na po ang water vapor dito sa may bandang Quezon Province at ilang bahagi ng Atimonan, Quezon, ayan, pababa ng Bicol Region.
Nakita natin ang accumulation ng water vapor mataas. So expected po na magkakaroon ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog ang buong bahagi na yan ng Quezon Province at Laguna area. Maaring ang Batangas din. At sa silangan ng Quezon Province mula dyan sa baba ng General Lacar and the rest ng Aurora region po. Sa atin namang current conditions, bukod sa overcasting gloomy, haze at mostly cloudy, medyo nagiging windy sa amin. At makikita natin ang aktibo na mga pagkulog at pagkilat sa ating monitoring dashboard. Pero sa ating forecast, mataas din ang forecast na ulanin tayo, 100%. So mukhang mataas ang chance na pag-ulan natin. At kung titingnan din natin sa Doppler radar ay halos mataas na ang accumulation ng water vapor. So tatalakayin natin yung mga areas sa mga uulanin mayamayang konti. Unahin muna natin ang ating lowest temperature na itala dito sa aming weather station sa Caloocan. Nakapagtala kami kaninang 4:08 AM ng 27.1 degrees Celsius. Kahapon ay nasa medyo maalinsangan pa rin kami, bagamat pasok pa rin sa mataas na air temperature kami na 34.8 degrees Celsius. Kahapon ito ng umaga at 11:23 AM. So mukhang mababa ng bahagya ang aming air temperature kahapon dahil nagkaroon kami ng medyo gloomy na dahil nga po sa unti-unti ng pagkakapal ng kaulapan natin sa kaluran ng bansa, which is ilang beses natin yung inireport ng mga nakarang araw. At ang aming heat index kahapon, 47.8 degrees Celsius po, ang aming pinakamataas na naging init pandama kahapon. So diretso muna tayo sa ating magiging heat index forecast ngayong araw. As of 10:59 AM ay 44.9 degrees Celsius ang aming heat index ngayong araw. As of 10:59 AM, inaasahan aabot daw ng 46 degrees Celsius yung aming init pandama ngayong 12 o'clock. So kapapasok lang ng 12 o'clock ngayong tanghali. So tanghaling tapat na pala tayo. Status heat danger po tayo at inaasang aabot pa yan o mukhang ito na ang pinakamataas namin na heat index ngayong araw, 46 degrees Celsius ngayong tanghali, 12 o'clock hanggang mamayang alas 2 daw ng hapon yan. Kung titingnan naman natin sa iba't ibang mga lugar sa bansa, kung bababa rin ba ang magiging heat index sa inyo, unahin natin ang Lawag, Ilocos Norte. So sa Lawag, Ilocos Norte, 43 degrees Celsius po inaasahan heat index sa inyo ngayong tanghali. At inaasahan niya na ang pinakamataas ninyo ngayong araw na heat index at bababa na yan mamaya. So mapapansin natin sa forecast mukhang bumababa ang heat index na natin habang papasok na po ang wet season natin. Ayun o. So sa mga susunod pang maaraw, unti-unti bababa na yung ating mga heat index dahil madalas magiging maulan na sa atin sa mga susunod na linggo o araw. Sa Tugigaraw naman, naasahan 44 degrees Celsius po ang inyong heat index at tataas pa yan hanggang 46 degrees Celsius mamayang alauna hanggang alas 2 yan ng hapon. Dito naman sa Santiago, Isabela, naasahang heat index sa inyo dyan, 42 degrees Celsius po. Pero aabot pa yun ng 43 degrees Celsius mamayang alauna hanggang alas 2 yan ng hapon. Dito naman sa bandang Dagupan, naasahang heat index sa inyo dyan ay 45 degrees Celsius pa rin despite na magiging maulan, may forecast na uulanin kayo dyan mamayang hapon, pero aabot sa 45 degrees Celsius ang inyong heat index at mas tataas pa raw yan sa 46 degrees Celsius ng mamayang alauna hanggang alas 2 daw ng hapon. So wag pa rin magpakampante kahit na medyo maulap tayo dyan. Sa may bandang Tarlac naman, Central Luzon, 45 degrees Celsius po ang inyong heat index at yan na ang pinakamataas ninyong heat index ngayong araw. So wag pa rin pakampante dahil grabe pa rin ang init sa inyo. Dito naman sa may bandang Batangas City ay nasa ang heat index sa inyo dyan, 43 degrees Celsius po. At mas tataas pa yun sa 44 degrees Celsius mamayang alauna ng hapon. At yan na ang magiging pinakamataas na heat index sa inyo. Sa may San Jose, Occidental Mindoro, despite na magiging overcast and gloomy din, 42 degrees Celsius po ang inyong magiging heat index ngayong tanghali. At yan na ang pinakamataas na heat index ninyo maghapon. So despite na medyo gloomy ay makakaranas pa rin kayo ng at least mataas na heat index. Pero at least dito medyo mababa na siya ng bahagya. Sa Visayas naman, sa may bandang Cebu, naasahang heat index sa inyo dyan, 41 degrees Celsius. At yan na ang pinakamataas na heat index sa inyo ngayong araw. At sa Mindanao naman sa may bandang Davao City ay inaasahan na natin na hanggang 35 degrees Celsius po ang inyong heat index. Forecast po yan at yan na ang pinakamataas na heat index sa inyo ngayong araw.
At sa may bandang Zamboanga Peninsula naman, na kung saan nakakaranas pa rin ng mga pag-ulan, nasa 37 degrees Celsius po ang inyong heat index. At yan na ang pinakamataas ninyong heat index. Dire-diretso yan hanggang alas 3 ng hapon. So, walang problema sa may bandang Mindanao at Visayas. Medyo mababa ang inyong heat index. Sa parte pa rin ng Northern Luzon, kasama ang Metro Manila, medyo mataas pa rin ang ating heat index. Bagmat unti-unting nababawasan na ito, hindi kagaya ng mga nakarang araw na umaabot ng halos 48 to 49 degrees Celsius. At siyempre, habang pumapasok pa lamang yung tag-ulan, ay dahan-dahan din bumababa o nababawasan ang taas ng heat index forecast sa atin sa Luzon. So sa mga susunod pang mga araw ay inaasahan na nating mas bababa pa yan, mga folks. Kung itatabi naman natin sa peak system in past 24 hours, ang Ambulong ang may pinakamataas na air temperature ngayon, o past 24 hours, 36.4 degrees Celsius po ang highest air temperature sa kanila. Sa Baguio, almost stationary lamang at 14.8 degrees Celsius ang lowest temperature sa bansa. At sa Iloilo naman, ang Calapan, Oriental Mindoro nakaranas ng 80 mm na total rainfall. So hopefully ngayong araw, makaranas naman kami ng pag-ulan dito sa Caloocan dahil may mataas na forecast na kami ay uulanin. Probably siguro ngayong hapon, tingnan na lang natin. Sana umulan man lang kahit papano para lumamig ang temperatura. Sa ating outside humidity ay nasa 73% moderate at tumaas ito ng 2% since last hour. So medyo thunderstormy din tayo, de alanganin sa 1,008 hectopascals ang ating atmospheric pressure, pero mababa itong o slowly itong bumababa in past hour po. So mukhang magkakaroon tayo ng mga localized thunderstorms sa Metro Manila ngayong hapon. Hopefully umabot yan dito sa Caloocan. Typically bandang Rizal at Antipolo umaabot at Quezon City. Hopefully umaabot din dito sa Caloocan. High tide low tide status, maximum high tide pa rin tayo. So malalim po o mataas ang sea level natin, pero ingat na lamang sa ating lakas ng bugso ng hangin sa silangan. Bagamat wala tayong nakataas pa rin na matinding alon sa bansa. Sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:26 AM, inasang lulubog po ito mamayang 6:20 PM. At since wala tayong new moon pa rin tayo, diretso agad tayo sa ating local weather outlook ngayong Miyerkules at Huwebes. Partly cloudy ang ating maghapon at inaasahang magkakaroon ng localized thunderstorms na 100% chance daw na uulanin. At pinakita natin kanina sa real-time lightning data ay madalas ang pagkulog at pagkidat ngayon sa hilagang bahagi ng Luzon. So expected ang magiging maulan sa atin, especially sa hapon o sa gabi o madaling araw. Bukas ng Huwebes, partly cloudy din ang maghapon at may mga early morning rain daw ang naka-forecast. Tsansa na pag-ulan, 80 to 81%. So mukhang mag-ready tayo ng mga payong, lalo na bukas pa rin. Mukhang magiging maulan tayo sa Luzon o Metro Manila or Karatig, Metro Manila. Highest and lowest temperature expected maglalaro 34 to 36 degrees Celsius. So mainit pa rin ang inaasang temperatura ngayon dito sa amin sa Caloocan. At sa lowest temperature expected maglalaro naman 26 to 27 degrees Celsius. Sa local weather advisory ay indicated pa rin ang frontal system. Ang Mayo front, patuloy pa rin yan at magdadala yan ng mga pag-ulan lalo na sa extreme Northern Luzon pa rin. At indicated na sa kanila ang trough of low pressure area, pero malayo na yan, nasa silangan na yan ng Vietnam. Yung maapektuhan na at least sa 40% na tropical cyclone strike probability, hindi naman gaano maapektuhan sa bansa, pero ang kanluran ng Kalayaan Group of Islands at Palawan ay medyo makakaramdam pa rin ng mga ilang tsansa ng pag-ulan, at least hanggang 10% ang probability chance. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Yan, makikita po natin paging sa Northern Luzon, bagamat overcasting gloomy na tayo dyan, asahan ng mga makalat-kat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulugin ng umiiral, lalo na sa silangang bahagi ng Northern Luzon. Kitang-kita naman po sa ating ginagamit na satellite imagery. So magkaroon ng mga kalat-kalat na pagkulog at pagkidlat sa atin sa buong bahagi ng Northern Luzon, kasama na ang Central Luzon, at maaring ulanin din sa Metro Manila. At kitang-kita natin dito sa satellite imagery ang maulap na panahon, kabilang na ang Aurora Region, dito sa may bandang Bulacan. So inaasahan natin magiging maulap din sa Metro Manila at magkakaroon ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Patuloy ang localized thunderstorms sa bahagi ng ating Monan Quezon. Yan, mula Laguna, Lucena hanggang dyan sa bandang Camarines Norte sa Southern Luzon, and the rest ng Bicol region overcast and gloomy rin tayo dyan. So expected ang mga isolated rain showers and localized thunderstorms. Ingat din sa potential na pagbaha at pagguho ng lupa just in case sa bandang Lucena
at Tinumunan ay patuloy pa rin kayo nakakaranas ng kalat-kalat na pag-ulan. Kabilang na ang bahagi nga rin ng Batangas at dito sa may bahagi nga po ng Southern Luzon na kabilang na ang Mimaropa area na overcasting gloomy rin at may mga pagkulog at pagkidlat din ng umiiral sa ilang bahagi ng Occidental Mindoro. Especially dyan sa may bandang Puerto Galera at Abra de Ilog, ingat na lamang po sa kung sakaling magkaroon ng malawakang ulan. Kung titingnan naman natin ang heavy rain potential, clusterized po ang heavy rain potential na umiiral ngayon sa ilang bahagi ng Bicol Region at Southern Luzon area. Ganon din sa bahagi ng Palawan, sa may bandang El Nido pa rin, and the rest ng Puerto Princesa hanggang dulo ng Batarasa at Balabac na yan. Ingat sa biglaang flash floods, lalo na sa binanggit natin sa may bandang Quezon Province. Yung traversing ng kaulapan dyan na may dalang heavy rain showers, medyo southeast ang galaw niya. So maaring din sa may bandang kanluran siguro ng Zambales, kung magtatraverse yung mga kaulapan dyan, maaring doon uulanin ang Metro Manila. So depende sa magiging forecast ng pag-ulan. Mula man sa bahagi ng Visayas, magiging gloomy rin ang panahon, maulap. Partly ito mostly din umiiral sa buong bahagi ng Panay Island at Negros Region. At kasalukuyang may mga pag-ulan na umiiral sa may bandang Masbate at northern part ng Samar. Puro isolated rain showers ito, kalat-kalat po ito, very scattered. At asahan din ang mga pagkulog at pagkilat, which is in-indicate natin kani-kanina lamang. Magiging maulap din ang buong Leyte, Cebu hanggang Negros Occidental ay magiging maulap ang inyong paligid. Asahan din ang mga isolated rain showers and localized thunderstorms ngayong maghapon po. Kabilang na ang bandang Siquijor at Bohol area po. At sa may bandang Mindanao naman, ang buong kanluran ng Zamboanga Peninsula, patuloy pa rin tayo na magiging maulap at kalat-kalat din ang pag-ulan na may pagkidlat at pagkulog, especially sa may bandang Basilan at Hulo-Sulo and the rest ng Lanao del Norte. Mula Misamis Occidental hanggang sa the rest ng Sorcia din magiging maulap ang panahon. Isolated rain showers din at may mga ilang mahihina at katamtamang pag-ulan ang iiral hanggang General Santos City, hanggang dyan sa may bandang dulo na ng Sarangani. Maulap din ang buong Davao Region mula Davao del Sur hanggang Davao del Norte. So asahan din ng mga isolated rain showers maghapon at localized thunderstorms hanggang dyan na yan sa may bandang Davao de Oro ng Compostela Valley. Maulap at kalat-kalat din ang mga ilang moderate na heavy rain showers sa may bandang silangan ng Davao Oriental, especially dyan sa may bandang Caraga, Bangaga hanggang Katiil na. And the rest ng eastern part ng Mindanao, especially sa may bandang Bisilig, Hinatuan ng Surigao del Sur, pataas na yun ng bandang Tandag and the rest ng Surigao del Norte. Magiging maulap at kalat-kalat din ang mga pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. Maulap din ang buong bahagi ng Northern Mindanao, especially sa bandang Agusan del Norte, kasama na ang Misamis Oriental and the rest ng Cagayan de Oro. Expected din ang mga isolated rain showers and localized thunderstorms. So generally, ang buong bansa, magiging maulap ang paligid natin at kalat-kalat din ang magiging pag-ulan. Dahil yung makikita natin, yung traversing ng maulap na paligid natin at makikita natin yung accumulation ng mahinang habagat dito sa timog kanluran ng bansa. Nagpaparamdam na siya, kaya yung accumulation dito ng water vapor ay umiiral na. Malawak ang heavy rain showers ngayon ang nararamdaman sa may bandang Vietnam at dyan sa may bandang Malaysia na. Unti-unti tataas yan sa mga susunod na araw at linggo habang unti-unting lumalakas ang ating southwesterly trade wind. Sa ngayon, hindi pa masyado ramdam sa may bandang kanluran ng bansa. Hindi pa nagpapang-abot dito yung southwesterly trade wind. Ang mas concentrated pa ang daloy ng southwesterlies ay dito sa may bandang silangan pa ng Vietnam. At makikita ninyo, grabe ang malawakang ulan sa paligid na niya, maging sa mga isla natin sa Kalayaan Kupup Islands. Kaya ingat po sa kung sakali biglang patuloy kayong matitinding pag-ulan ang umiiral ngayon dyan dahil sa mahinang southwesterlies na. So nagpaparamdam na ang habagat season natin, pero malayo-layo pa yan, hindi pa masyado lumalapit dito sa bandang kanluran ng bansa. So habang papasok pa ang tuluyang lakas ng daloy ng southwesterlies, maghanda na po tayo sa kanluran kasama na ang Metro Manila at Palawan and the rest ng kanluran ng Northern Luzon na pagpasok ng tag-ulan sa atin, una-una nating mararamdaman yan, especially sa kanlurang bahagi nga po ng Northern Luzon. So yung kung saan maapektuhan ng habagat ay asahan ay papasok na po yan pagpasok ng month of June. Kaya medyo ready na po tayo mga folks para hindi tayo mabulaga sa biglaang torrential rain showers
sa susunod na buwan kung sakaling umepekto na ang matinding saturation ng paglapit ng southwesterly trough. So sa magiging MSLP o yung rain forecast natin, nakadirekta na tayo sa 2 o'clock PM dahil nasa tanghaling tapat na tayo. Makikita po ang malawakang ulan pa rin sa may bandang Mindanao, especially Davao Region, at magiging kalat-kalat din ang pag-ulan sa kanlurang bahagi ng Visayas, ilang bahagi ng kanluran ng Luzon, so mga scattered rain showers po ito, kabilang na ang bahagi ng Bicol Region, Southern Luzon, at ilang bahagi sa Eastern Visayas. So magiging saturated po ang halos paligid natin sa Visayas area, at kalat-kalat din ang pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. Medyo katamtaman ang ipinapakita dito ngayong hapon sa Metro Manila. So mga isolated rain showers ang posibleng abutan natin sa Metro Manila dito. So tingnan na lang natin kung papasok yung forecast na yan. At pagpasok naman ng mamayang hapon o paggabi na, 8 o'clock PM, yan yung extended forecast natin. Mamaya, ayan, mukhang magiging maulan po ang kanluran ng Nodo Luzon hanggang Mimaropa. So mukhang uulanin tayo sa Metro Manila siguro bago ngayong hapon o bandang paggabi. So sa mga biyahe pa uwi mamayang hapon o gabi ay ready ang inyong payong dahil makikita dito sa forecast mukhang magkakaroon tayo ng mga moderate and heavy rain showers sa Metro Manila ngayong hapon po o gabi. So medyo prepare po sa pagbiyahe. Kasama na ang ilang bahagi ng Calabarzon at Bicol Region at Palawan. Magiging maulan tayo sa gabi at kanluran nga po ng Nolo Luzon. Especially sa may ng Central Luzon, Zambales hanggang Pangasinan at La Union. So be ready po tayo mga folks. At sa may Mindanao naman ang parte ng Sorsogen area ay magiging maulan din, moderate and some heavy rain showers po. Isolated and scattered rain showers naman sa nalalabi ng Mindanao area. So mukhang magiging maulan ang hapon natin o gabi dito sa buong bahagi ng Luzon, kanluran ng Visayas at Mindanao area. Ayan, kitang-kita po. So medyo pepe po, mukhang magiging maulan tayo sa Metro Manila. Hopefully pumasok yan kahit man lang scattered rain showers mamayang pahapon o paggabi na. Samantala sa ating computer-generated tropical cyclone sector, bagamat remnants na lang maituturing ito dahil C91W na natiling walang significant increase ng kanyang lakas ng hangin. Bagamat ang kanyang air center pressure as of 12 o'clock PM, 1,006 hectopascals po ito pero walang pag-increase sa kanyang lakas ng hangin. Well, dahil sumasabay na siya sa frontal system ngayon dahil nasa silangan na ito ng Vietnam at malayo na ito sa kanluran ng bansa, sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, pero makikita natin dito sa satellite imagery kung i-dark mode natin. Ayan. Makikita po ang malawakang ulan, heavy rain to torrential rain po ang umiiral ngayon dyan sa biba ng Kalayaan Group of Islands. Ayan. Boundary ng South China at West Philippine Sea po yan ha. So, para fair tayo, pagitan ng South China Sea at West Philippine Sea po, ay grabe ang malawakang ulan. Heavy rain showers po to torrential rain ngayon umiiral dahil ramdam na nga po ang daloy ng southwesterly trade wind. Nagtatraverse nga lang siya dahil merong build up ng tropical storm o bagyo dito sa may bahagi nga po ng baybay ng Thailand sa may bandang Puri. Kung may mga Pilipino tayo dyan sa may bandang Puri o Odisha, ingat po dahil meron kayong tropical storm na umiiral ngayon dyan. Pero si 91W ay napaka-insignificant na magiging agresibong low pressure area ito. Sasabay lamang ito sa surface trough dala ng mahinang southwesterly trade wind o mahinang habagat na nagpapaulan ngayon sa bahagi ng Vietnam at Cambodia. Ingat na lamang po sa mga kababayan natin sa Vietnam at Cambodia. Asahan na maulan po dyan ha. Pero hindi tayo ligtas sa magiging maulan sa nalalabi ng bansa. Dahil yung traversing po ng surface trough dito ay tumatawid na. Kasama na sa Southern Luzon at kanluran ng Visayas at Mindanao area. Pero yung epekto ng low pressure area ay hindi natin ramdam dito sa bansa. Yan, nanatiling moderate pa rin yung accumulation nito ni 91W, hindi kagaya dito sa may bandang Indian Ocean na nasa tropical storm category na sa atin sa oras sa Pilipinas. Yan. At nasa maximum sustained wind ito na 61 o 62 km per hour. At bugso umaabot na ng 77 km per hour. Yan. Maximum sustained pressure o air pressure, atmospheric pressure rather, ay nasa 994 hectopascals na ito. So, tropical storm na talaga siya. Kumikilos daw ito pahilaga at 6 km an hour. So, napakabagal ang kilos niya pahilaga. Dito naman, kung titingnan natin, yung kilos niya pahilaga din.
So northward po ang kilos ng invest na ito, pero dito naka-invest pa rin siya 94i, pero tropical storm category na siya. Yan po. So yung cycle ng oscillation nag-amplify ngayon dito sa may bandang Cambodia at Vietnam na nagbunsod na nagpalakas sa water vapor na sumasabay naman sa mahinang habagat sa timog kanluran ng bansa. So yun po magiging epekto niyan. So kung titingnan natin sa pinaka-floater satellite imagery, grabe po ang maulap na himpapawin dito at naaapektuhan na ngayon ang Cambodia at Vietnam sa grabing inuulan na ngayon. Ayun, buti na lang malayo yan sa bansa, hindi masyado nakaapekto ng matindi sa may bandang Palawan. Pero wag pakampante dahil may mga Pinoy pa rin tayo nakatira sa Kalayaan Group of Islands sa West Philippine Sea, kaya ingat po. Grabe po ang malakasang pag-ulan. Torrential rain showers po ang umiiral ngayon dyan. Yan. So, yung magiging forecast natin gamit ang ating global forecast assessment. Yan, tingnan po natin at mukhang may bago na naman tayong low pressure area. Mukhang bagong kapapasok lamang. Balikan po natin maya-mayang konti. Balikan natin, mukhang may bagong pasok tayo na low pressure area o invest. So, balikan natin. Ito pala sa Atlantic na pala to. Yan o. So, medyo may low pressure area na binabantayan sa bandang southwest ng Mexico o Acapulco, Mexico. So, may binabantay na rin silang low pressure area dyan. Ayan. So, papasok na talaga ang tropical cyclone season at mukhang napaaga ang cyclone season din sa Amerika. Yan. Tapos sa India, may tropical storm na sila. Yun. Ito po yun. Isang 94i at isang low pressure area, 90e. Pero dito, tropical depression na kung maituturing. Pero hindi pa siya pasok sa tropical depression category. Natili pa rin siyang LPA. Pero sa 1 minute average, considering tropical depression category na siya. So, maliwanag yan mga folks. So, balik tayo sa global, sa global tropical cyclone assessment monitoring natin, rather. Kung titingnan natin sa ating West Pacific Basin, ayan, cyclonic na talaga siya dahil more than 60%. Ibig sabihin, isa na talaga siyang ganap na bagyo na. Yan base rito. Maituturing na bagyo na yan. So, tropical storm na po yan sa kanila sa India. Kaya nagkaroon ng malakas na oscillation dito ng hangin. Kaya nagkaroon ng malawakang pag-ulan ngayon sa may bandang Cambodia at Vietnam at sa may bandang kanluran o timog kanluran ng bansa. Ina-amplify pa ng mahinang habagat ngayon na umiiral. Yan. Yung pinaka-favorable, very favorable na po. So, cyclonic na yan. At makikita natin dito sa ating vorticity, cyclonic na siya. Ayan very strong vorticity na. Ibig sabihin, cyclonic na yan. Bagyo na talaga yan. Pero sa atin, hindi ramdam itong C91W. Ayan parang step lamang. Kung nanatiling under invest monitoring o observable lang. Observable to invest lamang. Pero dahil very disorganized, epekto lamang yan ng hatak, dala ng mahinang southwesterly trade wind. Sa ating global spectral model naman, makikita na natin mula ngayong araw, ang pag-iral na ng mahinang habagat. Yan, southwesterly trade wind na po, kumikilos na mula rito sa bandang katimugan ng Malaysia o Indonesian Peninsula. Yan. Dahil sa tuloy-tuloy na jet stream ay nagkaroon na tayo ng daloy ng hangin mula sa timog kanluran ng bansa. At tuloy-tuloy na po yan habang pagpasok po yan ng June. Ayan Then, sa unang linggo ng June ay tuloy-tuloy na po yung daloy ng southwesterly trade wind dito. So, mas dumadalas na o unti-unti nang dadalas po na magiging maulan ang kanluran ng bansa, especially dyan sa may bandang Palawan at Luzon, especially bandang Nordo Luzon, Metro Manila, Zambales. Yan. Yung area na yan sa kanluran, madalas medyo ulan-ulanin na rin tayo dyan. Sa may bandang kanluran ng bandang Visayas, aabutin din. Depende sa intensity o paglakas dahan-dahan itong southwesterly trade wind natin. Yan makikita na ang accumulated na water vapor, yung direction ng ulap, nag-i-intensify na rin, lumalakas na rin yung increased velocity ng hangin. Base dito sa color code dito, dahil sa umiiral na po yung southwesterlies natin, turning to southwest monsoon na yan. Siguro mga unang linggo mukhang mapapaaga ang pag-iral ng southwest monsoon natin o habagat.
So be ready po dahil mukhang taghabagat na sa susunod na linggo na. At ngayon pa lamang nagpaparamdam na ito. At base sa ating tropical cyclone strike probability sa ngayon, nasa 40%. Apektado ngayon ang buong Vietnam at Hong Kong. Dito sa bandang extreme Northern Luzon naman, apektado at least 10% ang buong extreme Northern Luzon at 10% naman sa nalalabi ng Northern Luzon area. So magkakaroon pa rin ng mga kalat-kalat pag-ulan dyan. Pero sa satellite imagery natin at sa SMLP forecast natin o rainfall forecast, makikita natin ng halos buong kanluran ay medyo magkakaroon na ng kalat-kalat pag-ulan. Dahil very overcast at very gloomy rin ang himpapawid natin sa halos buong bansa. Yan. So malinaw yan mga folks. At nung isang araw pa natin nire-report yan, yung sunod-sunod na accumulated ng water vapor na yan sa kanluran. In T96 hour period, yan kung titingnan po natin, makikitaan na yung pag-ulan sa may bandang Hainan ay magdudulot din ng ilang kalat-kalat na pag-ulan sa bahagi nga po ng Northern Luzon. So mukhang maapektuhan ang ilang bahagi ng kanluran ng Northern Luzon at maaaring umabot sa Metro Manila. Depende sa galaw nitong yung strike probability nito. At least 10% ang maapektuhan sa extreme Northern Luzon hanggang 5% dyan sa extreme Northern Luzon within 96-hour period po. Makikita natin o halos 3 days po to 4 days. Sa computer models naman, makikita natin yung pag-iral ng mahinang southwesterlies o mahinang habagat sa timog kanluran ng bansa. Yan, nagpaparamdam na base kay GFS. At papapansin natin ang kanluran ng Northern Luzon ay mukhang magiging ulanin na. Yan o. Sa huling araw ng mula May 29 hanggang 30 and the rest ng unang linggo ng June ay mukhang madalas-dalas na tayong magiging maulan sa extreme Northern Luzon. Yan o. So sa mga kababayan natin sa bandang La Union, Zambales at Ilocos Region, medyo pepe-pepe na po dahil may forecast dito na mukhang madalas na kayong uulan-ulanin dyan ha sa mga susunod na mga araw. Ganon din kay ECMWF, yung accumulated ng tropical wave ay tumataas-taas na rin sa may bandang kaluran ng Northern Luzon. Epekto na yan ng unti-unti nga pong pagdaloy ng ating mahinang habagat na sa timog kanluran. So asahan na natin ha, lalo na sa susunod na linggo ay tuloy-tuloy na po ang mga unti-unting mga magiging maulan na ang kanluran ng bansa, especially sa Luzon area po. At least meron pa tayong 3 days mula bukas ng Thursday, May 29 hanggang 31 po yan. Yan. At yung accumulation pa ng frontal system ay nagdudulot pa ng mga maulang bahagi dyan sa pagitan ng Taiwan at extreme Northern Luzon sa Batanes Kupkup Islands. Yan. Wala tayong ITC so far, medyo dissolved pa, pero may mga tropical wave na umiiral sa silangan ng Mindanao area. So, maaring magre-reaccumulate uli yung ITCC sa mga susunod na mga araw. Sa ngayon, wala pa. Dissolved pa siya at napaka-disorganized pa ng tropical wave sa silangan ng Mindanao. Kay NABGEM naman, nako, mas aggressive yung kanilang accumulation ng pag-ulan sa kanluran ng Northern Luzon. Heavy rain showers ang indicated dito sa Ilocos Region hanggang La Union, Pangasinan at Zambales. Between May 29 yan at unang linggo ng May. So medyo handa po tayo mga folks ha. Yan pinapakita dito na umaabot sa moderate to heavy rain showers yung accumulation ng water vapor. Sinasabayan pa ng frontal system. Pagpasok ng May 30, then mga May 29, May 30 hanggang May 31. Pagpasok ng May 31, mukhang uulanin ang Ilocos Region. Moderate to heavy rain showers yan ayon kay NABGEM. So, aggressive forecast yan ni NABGEM. Ganon din naman ang pinapakita kay ECMWF, bagamat hindi mas aggressive, gagaya na lamang kay NABGEM. Pero malinaw po na mukhang unti-unti na uulanin tayo sa kanluran ng Northern Luzon at maaring madamay na ang Metro Manila dahil puro kanluran na ng bansa natin sa Hilaga ang mukhang madalas nang uulanin po pagpasok ng June 2025. Samantala sa Ulat Lindol, tuloy-tuloy pa rin ang mga aftershock dyan sa parte pa rin ng pagyanig kahapon ha. Dyan sa may bandang kaluran pa rin ng General Nakara, yan, Quezon. Yan, mga aftershocks probably yan. Pero ito mukhang teleseismic ito. Starting yan, kagabi pa, mga bandang alas 9, mga aftershocks yan sa General Nakara hanggang hating gabi, maghahating gabi, may mga aftershocks pa rin. So, kung titingnan natin sa data feed ni PBOX, ayan, mula sa parte ng Infanta Quezon, may aftershocks din, General Nakara, ayan.
Halos marami ng aftershocks yan. So sa mga taga General Nacal Quezon, ingat po at medyo alisto pa rin tayo dahil mukhang may mga sunod-sunod pa rin aftershocks dyan. At mula sa pinaka-data PDP box mula kaninang madaling araw, wala naman tayo naitala na magnitude 4.0 pataas so far. At mula kaninang hating gabi, ay kalmado naman ang ating seismograph dito sa Caloocan. Pero expected pa rin ang posible pa rin mga aftershocks dyan sa may bandang General Nacal Quezon ha. After magkaroon ng isang magnitude 4.6. So dinegrade na nga ni P-Box. Yan. Kasi sa measurement natin kahapon nung nag-report tayo, magnitude 4.9. Kay P-Box, dinegrade na rin nila into magnitude 4.6 from magnitude 5.1. Ayun, sabi ko sa inyo hindi maintain ni P-Box yung kanilang recording. Minsan dinedegrade nila yan. So hindi porket magnitude 5.1 yan, bukas magnitude 5.1 pa rin yan. Posible pa rin i-degrade yan ni P-Box. Pero sa aking recording, stable na siya sa magnitude 4.9 na intensity 3 na lindol nga po kahapon po yan. At since wala namang naitala na magnitude 4.0, base sa data PDP box, diretso agad tayo sa ating historical earthquake data. Kung aabot na ba sa 1,000 ang total na lindol ngayong month of May. Pero kakaunti ang naitalang mas malalakas na mga pagyanig. So medyo good news pero medyo worrisome ng konti dahil masyadong tipid ang pagyayinig. Mula sa month of May ay ang total earthquakes na natin 953, so konting-konti na lamang aabot na sa mahigit 1,000 total earthquakes tayo. 953 ang total earthquakes natin so far ngayong araw. 909 naman sa magnitude 2.0 pataas, 42 sa magnitude 4.0 at dalawa ang ating magnitude 5.0. Hindi pumasok o hindi ikinonsidera yung lindol sa General Nacal Quezon na dinigrade ni P-Box sa magnitude 4.6 for magnitude 5.1 sana kahapon. 5.1 kasi naka-indicate kahapon. So ngayon ay binabana nila sa magnitude 4.6. So hindi siya na-include kaya nananatiling dalawa ang ating magnitude 5.0. Para paalalahanin ko lang ano yung mga lugar na yan na nagkaroon tayo ng magnitude 5. Isa dito sa Sipalay Negros Occidental noong May 17, magnitude 5.1 po ito, at isa sa kanluran ng Nodo Luzon sa La Union, sa Luna o northwest ng Luna La Union noong May 24 po ito. Magnitude 5.2 naman ang naitala dito. Yun po. Supposed to be madadagdagan sana kung hindi lang dinigrade ni P-Box yung lindol kahapon sa General Nacal Quezon. So again, nasa 953 total earthquakes na tayo and so far kakaunti pa rin ang mga malalakas nating pagyanig. So medyo mas lalo tayong magiging alisto anytime dahil mahirap na bigla tayong bulagain ng isang malakas na paglindol. Kagaya na lamang kahapon, maging ang Senate hearings kahapon nagsuspende po sila dahil nagkaroon nga po o naramdaman nila sa Quezon City yung pagyanig sa General Nacal Quezon kahapon. Yun po ang pinaka-latest natin mga folks. Well, kamustahin naman natin yung dam reservoir natin dahil nawalan kami ng tubig sa Caloocan kahapon. At napag-alaman natin, mayroong tinamaan daw na tubo o main pipe dito sa likuran namin dito sa may Grace Park. So nabutas daw yung tubo, so temporary ay nawalan kami ng tubig halos maghapon pero na-restore naman kalaunan yan. At kung titingnan naman natin sa water reservoir natin ngayong araw, so far ay nasa 198.65 meters ang kay Angat Dam. So bagamat konti-konti lang ang nababawas pero medyo malaki-laki na rin ang nakukonsumo niya na nasa 11.35 meters na ang nakukonsumo niya. So malaki-laki na rin yan. Bagamat kaya-kaya pa dahil hindi pa naman siya umaabot sa 183, so hindi pa naman masyado nakakabahala kahit papaano si Angat Dam. Si Ipo Dam naka-reserve lang siya pero malaki ang konsumo sa kanya, 0.77 meters po. Bagamat nabawasan mula sa nadagdagan mula kahapon 99.98, ngayon 100.75 na. Dahil na rin yan sa mga naging pag-ulan na nung mga nakarang araw. Ganon din kay La Mesa Dam. And then si Pantabangan, nag-critical na naman siya mula sa pinaka-level na sana na 193 or nasa supposed to be 203.69. Bumaba ito sa 193.7 which is lumagpas na siya sa critical o pasok siya sa critical level na 216
So, below na siya ng 216 kaya nag-water level critical indication na siya si Pandamangan. Ang laki kasi ng konsumo niya, 0.29 meters po within 24 hours. Mas malaki ang konsumo niya kaysa sa amin sa Luzon, ha? So, medyo tipid sa pagkonsumo. At so far si Magat Dam at Kaliraya Dam ay medyo stable naman ang kanilang mga water dam reserves. Yan, so tingnan po natin. Makita natin si Magat Dam, medyo biglang daos-dos si Magat Dam. At si Angat Dam ay tuloy-tuloy pa rin ang pagbulusok ng kanyang water reservoir. So, ganun na rin si Magat Dam, medyo bataosos na rin ang konsumo niya. So, medyo tipid po sa pagkonsumo ng tubig, ha? Dahil dumadaosos na rin yung level ni Magat Dam. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Miyerkules, May 28, 2025. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Miyerkules, May 28, 2025. Huwag mo kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye nyo gusto malaman na hindi natin isama ang hintanghali sa ating mga reports since yung magiging report natin extended yan hanggang mamayang gabi na po yan para sa mga guidance natin sa mga kababayan natin, especially sa mga inuulan ngayon sa kaluran ng bansa at sa katimugang parte ng ating bansa. Ingat po. At visit lamang sa ating website sa gustong malaman pa rin mga dynamic events mula sa reading ng aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at ingat po sa mga lugar na may mga pagkidlat ngayon dyan sa may bandang Bicol region, ha. Ingat po sa mga pagkidlat. At ingat na rin sa mga bibiyahe sa mga magiging maulan po lalo na sa kaluran ng bansa at sa may bandang Quezon Province nga po na ating binanggit kanina. At magandang tanghali na po sa ating lahat.